Ang industriya ng parmasya sa Pilipinas ay duman sa isang malaking transformasyon na nagpabago sa pananaw ng mga mamamayan pagdating sa pagbili ng mga pangunahing gamot. Sa loob ng maraming dekada, ang merkado ay pinamahalaan ng mga malalaking korporasyon na nagbebenta ng mga branded na gamot na may mataas na presyo dahilan upang mahirapan ng mga ordinaryong Pilipino na tustusan ang kanilang pangailangang pangkalusugan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, ang The Generics Pharmacy o higit na kilala ngayon bilang TGP ay umusbong bilang isang radikal na alternatibo na naglalayong maghatid ng murang gamot sa bansa. Ang pagsisimula ng kumpanyang ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng negosyo, kundi isang stratehikong pagtugon sa tawag ng pamilihan at sa umiiral na mga batas sa kalusugan ng Pilipinas. Nagsimula ang ugat ng kumpanya noong 1949 bilang isang maliit na kumpanyang parmasyutiko na tinawag na Pacific Insular Company. Noong 1959, ang kumpanya ay nakuha ng isang pangkat ng mga Pilipinong negosyante at binago ang pangalan nito tungo sa Pacific Pharma. Sa mga panahong ito, ang kanilang pangunahing operasyon ay nakatuon lamang sa pag-angkat at pakyawan o wholesale ng mga produktong parmasyutiko na nagmumula sa Europa. Ang pamilyang Luzon, na isang tradisyonal na pamilyang Filipino-Chinese, ang siyang nagtaguyod at nagpatakbo sa negosyong ito. Sa pamumuno ng negosyanteng si Benjamin Luzon, napansin ng pamilyang matinding pangailangan ng mamamayan sa mas murang alternatibo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga branded na gamot sa bansa. Dahil dito, noong 1983, opisyal na binuo ng Pacific Pharma ang desisyon na ito ng kanilang pamumuhunan at distribusyon sa mga generic na gamot sa halip ng mga branded. Ang konsepto ng pagbebenta ng unbranded o generic na gamot ay hindi lamang isang biglaang ideya, kundi isang buwan ng malalim na pagsusuri sa batas at lipunan. Noong ipinatupad ng Republic Act 6675 o ang Generic Acts of 1988, iniutos ng pamahalaan ang paggamit ng mga generic na pangalan sa mga reseta upang mabigyan ng pagpipilian ng mga tao. Sa kabila ng batas na ito, marami pa ring mamamayan at doktor ang nag-aalinlangan sa bisa ng mga generic na gamot. Noong simula ng dekada 2000, ang kumpanya ni Benjamin Luzon ay purong wholesaler pa lamang na nagbebenta sa mga ospital ng gobyernong tulad ng Philippine General Hospital. Ang mga doktor mula sa nasabing ospital ay madalas na nagre-rekomenda sa kanilang mga pasyente na pumunta sa tanggapan ng mga Luzon sa Quezon Avenue sa Quezon City upang makabili ng murang gamot. Dahil sa dagsa ng mga individual na direktang pumupunta sa kanilang opisina upang bumili ng paisa-isang piraso, napagtanto ni Benjamin Luzon na oras na upang pumasok sa sektor ng retail. Noong taong 2001, binuksan ng DLI Pharmacy sa Banawe, Quezon City na siyang itinuturing na kauna-unahang sangay ng TGP sa bansa. Ang biglaang pagsikat at mabilis na paglaganap ng TGP sa buong kapuluan ay nagsimula nung ipatupad ang sistema ng franchising noong taong 2007. Bago ang taong ito, si Benjamin Luzon ay dumalo sa isang kumbensyon ng Drug Manufacturing Association kung saan nalaman niya ang potensyal ng franchising. Sa tulong at inspirasyon mula kay Sammy Lim na siyang chairman ng FranCorp Philippines, formal na binuo ng kumpanya ang kanilang franchise model. Noong taong 2007, nagsimula ang TGP na may 20 outlets sa loob ng Metro Manila. Ang mabilis na pagunlad nito ay dahil sa mababang kapital na kinakailangan upang magtayo ng isang sangay na nagkakahalaga lamang ng 650 hanggang 850,000 pesos noong mga unang taon nito. Bukod dito, ang stratehikong paglalagay ng mga butika sa mga pampublikong merkado malapit sa mga ospital at sa mga komunidad na may mataas na foot traffic ay nagpadali sa masa na mas maabot ang kanilang mga produkto. Ang kanilang agresibong kampanya sa telebisyon gamit ang mga sikat na personalidad ay nag-alis din sa maling pananaw ng publiko laban sa generic na gamot. Ang pangunahing dahilan kung bakit lubhang mas mababang presyo ng mga gamot sa TGP kumpara sa mga kilalang branded na butika ay ang kawalan ng malaking gastusin sa pananaliksik at pagpapaunlad. Kapag ang isang orihinal na kumpanya ng parmasyutiko ay nag-imbento ng bagong gamot, gumagastos sila ng milyong-milyong dolyar para sa mga clinical trial at patent na tumatagal ng halos 20 taon. Kapag nagpasuna ang patent na ito, pinahintulutan na ang ibang kumpanya na kopyahin ang formula. Ang mga tagagawa ng generic na gamot ay hindi na kailangang ulitin ang mga mamahaling pagsusuri na ito, kaya naman maaari na lang ibenta ang produkto sa mas mababang halaga. Ang TGP ay eksklusibong nagbebenta ng mga generic na produkto sa kanilang mga sangay na nagpapahintulot sa kanila na kumuha ng maramihang supply nang may mas mataas na profit margin ng hindi umaasa sa mga branded na kumpanya. Ang stratehiyang ito ay nagpapanatili sa kanilang operasyon na simple at mura. Ang usapin tungkol sa kaligtasan at bisa ng mga gamot ng TGP ay madalas na nagiging paksa ng diskusyon sa mga mamimili. Ayon sa mga pamantayan ng Food and Drug Administration o FDA sa Pilipinas at sa iba pang mga pandaigdigang ahensya, ang mga generic na gamot ay kinakailangan maging bioequivalent sa kanilang branded na katapat. Nangangahulugan ito na ang generic na gamot ay may kaparehong aktibong sangkap, lakas, kalidad, dosage at paraan ng pag-inom tulad ng orihinal na gamot. Ang tanging pinagkaiba ng mga ito ay ang mga hindi aktibong sangkap tulad ng kulay, lasa, preservatives at binders
na ginagamit sa pagbuo ng tableta at kapsula. Ang mga gamot na ibinebenta sa TGP ay sumasailalim sa mahigpit na pagsusuri ng pamahalaan bago mabigyan ng Certificate of Product Registration o CPR. Kaya naman ang mga gamot na ito ay ligtas at epektibong gamitin at nagbibigay ng parehong epektong medikal sa mas mababang halaga. Sa kabila ng tagumpay, ang TGP at ang pangkalahatang industriya ng generic na gamot ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya sa Pilipinas. Noong mga unang taon ng paglaganap ng kumpanya, nakaranas sila ng mga matinding pagpuna mula sa mga medical na asosasyon at ilang grupo ng mga doktor na nagdududa sa kalidad ng unbranded na gamot. May mga maling akusasyon din na ang mga naturang gamot ay peke o walang sapat na bisa upang magpagaling ng sakit. Bukod dito, ang mabilis na pagdami ng kanilang mga prangkisa ay nagdulot din ng mga isyu sa regulasyon. Noong mga nakaraang panahon, may mga ulat ukol sa kakulangan ng mga lisensyadong pharmacist sa ilang maliliit na sangay, na isang paglabag sa mga patakaran ng FDA na nag-aatas na may profesional na magpabantay sa pagbibigay ng gamot. Ang kumpanya ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na ang bawat franchisee ay sumusunod sa batas ng parmasya sa bansa. Isang malaking pagbabago sa estruktura ng pagmamayari ng TGP ang naganap noong Mayo 17, 2016 sa opisyal na ulat ng Robinsons Retail Holdings Incorporated. Inihayag na nakuha ng Gokong Wei-led na kumpanya ang 51% ng shares o mayoryang pagmamayari ng TGP Pharma Incorporated. Ang stratehikong hakbang na ito ay naglayon na pagsamahin ang lakas ng pamilyang Luzon sa franchising at ang kakayahan ng pamilyang Gokong Wei sa malakihang retail. Sa kasalukuyan, ang TGP bahagi ng malawak na portfolio ng Robinsons Retail kasabay ng iba pang mga kilalang brand tulad ng Southstar Drug at Rose Pharmacy. Ang pakikipagtulong ito ay nagbigay sa TGP ng matatag na pinansyal na suporta at mas malawak na distribusyon sa mga commercial centers sa buong bansa, habang ang pamilya Luzon ay nanatiling aktibo sa pamamahala ng kumpanya. Sa kasalukuyang merkado ng Pilipinas, ang TGP ay nananatiling pinakamalaking chain ng komunidad na butika sa bansa pagdating sa bilang ng mga sangay. Mula sa 20 outlet noong taong 2007, ang kumpanya ay lumago na sa higit 2,100 na operational na sangay mula Luzon hanggang Mindanao. Ang kanilang kalagayan sa merkado ay nananatiling matatag sa kabila ng pag-usbong ng mga direktang katunggaling tulad ng Generica Drugstore at ang paglawak ng generic sections ng mga dampuhalang kumpanyang tulad ng Mercury Drug. Ang pagtaas ng disposable income ng mga Pilipino at ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng Universal Healthcare Act ay lalong nagpalakas sa posisyon ng TGP. Ang kumpanya ay patuloy na naglilingkod bilang pangunahing takbuhan ng mga sektor ng mga senior citizens at mga pamilyang may mababang kita na nangangailangan ng pang-araw-araw na maintenance na gamot. Ang kabuuang takbo ng kasaysayan ng TGP ay nagpapakita ng isang matagumpay na transformasyon mula sa pagiging isang simpleng importer noong taong 1949 patungo sa pagiging isang higante sa industriya ng retail pharmacy. Ang pananaw ni Benjamin Luzon na maghatid ng kalidad at murang gamot ay naging mitya upang mabago ang kultura ng pagbili ng gamot ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng bioequivalence, napatunayan na ang presyo ay hindi ang tanging batayan ng kalidad at bisa ng isang medical na produkto. Bagamat naharap sa mga hamon ukol sa persepsyon ng publiko at regulasyon ng pamahalaan, ang tamang estratehiya sa franchising at marketing ang nagdala sa kanila sa tugatog ng tagumpay. Ang pagpasok ng kapital ng malaking korporasyon ay nagpapatunay lamang na ang negosyong nakabatay sa panlipunang pangailangan ay may mataas na halagang pang-ekonomiya. Bilang pagwawakas, ang kasaysayan ng TGP ay isang malinaw na patunay na ang kalusugan ay maaaring gawing abot kaya para sa bawat mamamayan. Ang pagunlad nito mula sa isang maliit na opisina sa Quezon City hanggang sa pagkakaroon ng libo-libong sangay sa buong bansa ay nagpapakita ng epektibong pagsasama ng komersyo at serbisyo publiko. Ang patuloy na pagtitiwala ng masa sa kanilang mga produkto ay nagpapatunay na ang unbranded na gamot ay may mga puwang pa rin sa modernong sistema ng medikal na pangangalaga. Sa kasalukuyang pamamahala at pakikipagtulungan sa mga malalaking retailer, inaasahan na ang kumpanya ay magpapatuloy sa kanilang misyon na maging katuwang ng bansa sa kalusugan. Ang TGP mananatiling isang mahalagang institusyon na nagpapatunay ng dekalidad na pangangalagang medikal ay hindi dapat maging isang marangyang pribilehiyo, kundi isang pangunahing karapatan na madaling makakamit ng bawat Pilipino.